Magandang araw mga kababayan ko, and for this video ay bibigyan ko ng reaksyon yung deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbo o pinaplano niyang pagkandidato for presidency sa 2028. But before anything else, gusto ko lang bigyan ng pansin itong mga comments na ito. Alam niyo po ba, kasi I get this all the time. Sobrang ewan ko ba kapagka DDS ta's nag-comment dun sa aking mga videos, ito yung palagi nilang kino-comment, na bayaran daw ako, na-troll daw ako, na magkano daw bayad sa'kin, ganyan. When in fact, kung magpapabayad din lang ako, eh, di dun na tayo sa mataas, 'di ba? Eh, balita ko, dun daw sa kabila, eh, ang laki daw ng bigayan. May pa-condo pa nga daw. At yung mga putyo-putyo na vloggers yan nakikita niyo dito sa TikTok and sa social medias, ay pumapalo daw ng 50 to 60K. Sa kapalaman tiyan din yun, sayang naman, 'di ba? Pero ako kasi, maprinsipyo akong tao. So, I'd rather na hindi ko kitain yun, pero mai-share ko sa inyo yung hindi fake news, yung katotohanan. Because what I am saying sa lahat ng mga videos ko and sa vlogs ko, ay pawang katotohanan lang. It came from a verified source. Yung mga sinasabi ko sa inyo at kinikwento ko, ay it came from people who are directly involved. So, wala ditong talkshetan, wala ditong pambobola. At ba't ko naman kayo bobolahin? Wala naman ako nakukuha dito. Gusto ko lang talaga mamulat ang kapwa natin mga Pilipino sa katotohanan, kasi grabe na yung fake news. Alam niyo, sa totoo lang, kaya ko din ginagawa 'to is because of the fake news na kumakalat. Minsan pambabalahura na sa presidente. Ako kasi talaga pro-government ako. Even nung nakaupo si Duterte, I support him kasi siya yung nakaupo at nirerespeto ko na siya yung hinalal ng mga tao bilang presidente ng Pilipinas. Ngayon, bakit ito kay PBBM na sinimulan nilang sirain, ang dali niyo mabilog, ang dali niyo mauto. Biruin niyo, pati yung mga AI na mga videos pinaniniwalaan niyo when it's clearly AI. Kahit nga yung AI mismo sinasabing AI, yung mga video na yun 'pag sinalang mo, 'di ba? Anong part dun ang hindi niyo maintindihan at hindi niyo makita at hindi niyo ma-gets na lahat ng ito na nilalabas nilang, propaganda, nilalabas nilang mga press release tungkol kay PBBM na pangyuyura, pambabalahura at pangdi-disrespect ay part of the propaganda. Tsaka if I were a bayaran vlogger, ay Diyos ko naman, kawawa naman yung nagbabayad sa'kin kung makapag-video ako isang isang piraso isang linggo. 'Pag mapagtripan ko lang, dun lang ako gumagawa. Kawawa naman yata yung nagpapasuweldo sa'kin, walang mapapala, 'di ba? So anyway, punta na tayo sa topic natin 'no, na ito ngang pagtatakbo ni Vice President Sara Duterte. Guys, alam ko may mga boboto pa rin sa kanya, siyempre sumusuporta sa mga Duterte. May boboto talaga sa kanya. Pero naman, buksan naman natin yung ating mga isipan at maging matalino na tayo sa pagboto. Alam niyo ba na lagi kong sinasabi ito na yung pagboto ng bawat Pilipino para umupo ang isang tao sa kanyang posisyon sa gobyerno ay pagbibigay ng kapangyarihan yun. Pagbibigay ng kapangyarihan yun para hawakan tayo. Yung mga yung mga governor na yan, yung mga congressman na yan, binigyan natin sila ng kapangyarihan para lokohin tayo. Lahat na nakaupo sa public office, mapa-mayor man hanggang presidente, tayo ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. 'No? So, maging matalino na tayo. Inuudyukan ko talaga kayo lahat para maging matalino na sa pagboto. And look at Sarah. Nakita niyo ba yung time na nag-declare siya na siya ay kakandidato sa pagka-presidente sa 2028? Look at her. Paki-observe naman kung paano siya nagsasalita. Paki-observe doon pa lang makikita na natin na, "Oh my God, ano ba 'to?" Yung nga katulad nga ng sinabi ni Shelo Magno na parang
nagde-declamation lang, parang grade 1. Actually, totoo. Kasi nagbabasa pa rin siya, eh, hindi siya spontaneous sa kanyang mga sinasabi, may script, it's all scripted. At nagbabasa ka na nga lang ng script, utay-utay pa yung pagde-deliver mo. Paano ka haharap niyan sa summit at international meetings kung sakaling mahalal ka bilang presidente? Paano ka haharap sa mga presidente ng ibang bansa? Kung ganitong presidente natin, Diyos ko, nakakahiya, guys. Nakakahiya talaga. Hindi siya pang-president kasi unang-una wala siyang star factor, hindi siya kagaya ni President BBM na very spontaneous kapag nagsalita dire-diretso at talagang he knows what he is saying. May conviction siya sa kanyang mga sinasabi. Unlike Sarah naman, Diyos ko naman, yung part pa yung script pa niya, yung construction ng mga phrase pa niya at yung kanyang mga sinasabi, dadaigin talaga ng mga nag-e-essay writing na high school. Hindi ko maintindihan ang mga Pilipino na bakit sobrang bulag ng karamihan sa inyo. Hindi ko nga alam, sabi ko nga sa inyo eh. Hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ang isinambulat ni Digong dito sa mga Pilipino na patuloy na naniniwala sa kanya despite na nalalabas na nga ang kanilang mga kalokohan sa publiko. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng mga tao pa ba ang mga followers nito o tao pa ba o ano. Walang sino man ang gustong niloloko sila. 'Di ba now all the evidences has been laid. Pinakita na sa inyo kung paano tayo ginagago ng mag-amang 'yan at hindi lang siya, lahat silang magkakapatid may ginagawang kalokohan. Sa totoo lang hindi ko talaga mage-gets ang takbo ng utak ng mga DDS 'no, tapos kung makipagbardagulan pa sila online. Like, asan ang pinag-aralan ng mga 'to? Manang-mana talaga sila sa mga sinasamba nila. Guys, ito na lang isipin niyo, saan pupulutin ng Pilipinas 'pag naging presidente si VP Sara? Magnanakaw at magnanakaw lang 'yan. Now, alam naman natin ito si VP Sara, maraming mga questionable aspects at nahaharap nga ito sa impeachment na maraming katanungan ang hindi niya kayang sagutin, 'di ba? Panloloko 'to sa bawat mamamayang Pilipino. Maging matalino tayo sa pagpili ng mamumuno dito sa bansa. Huwag natin bigyan ng kapangyarihan 'tong babaeng 'to para umupo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Yun lang.